Magandang umaga pala mga kapatid. Salamat sa Diyos sa malayang oras na ito na tayo makapag-aaral ang kanyang salita. So, ipagpapatuloy po natin ang ating pong series na sinimulan natin nakaraang 2 linggo. Ito ay ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, the Gospel according to Mark. Noong nakaraang linggo po, mga kapatid, ay tinignan natin, no? Kumbaga parang inahalintulad natin, tinignan natin, nagkaroon tayo tinatawag na general introduction to the Gospel according to Mark. At inihalintulad ko ang Ebanghelyo ayon kay Marcos sa isang bahay. So, isipin natin ganito, no? Just think for a moment. So, meron pong 4 Gospel, diba? Matthew, Mark, Luke, okay. Yung 4 Gospel na yan, ay isipin natin na para silang 4 na bahay sa iisang kalye. Now, isa sa mga bahay na yan ay ating pag-aaralan, susuriin at titingnan. Yan ay ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, the Gospel according to Mark. Now, bago natin siya pasukin sa loob ng kanyang bahay, ang una natin gagawin ay tingnan muna natin ang kanyang kabuuan. Let us view the general view, the totality of the house. Tingnan natin yung kanyang kabuuan. At siyempre, parang ang gagawin natin, tatayo tayo sa isang pulpito, yung porch. Aatras tayo sa clip para makita natin yung kabuuan ng Gospel of Mark. Una natin tinanong, sino yung human architect ng Gospel of Mark? Sino yung ginamit ng Diyos para isulat ito Ebanghelyo ayon kay Marcos? Pinag-aralan natin ang buhay niya, tinignan natin ang background niya, at tinignan din natin ang mga materyales na ginamit niya para payunan yung bahay na ito o para isulat niya ang Ebanghelyo ayon kay Marcos. Pagkatapos, tinignan natin yung mga kakaibang bagay dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. At ikinumpara natin siya sa iba pang mga bahay. Kinumpara natin siya sa Gospel of Matthew, John, and Luke. Yan ang natin tinignan noong nakaraang 2 linggo. At sinabi ko, mga kapatid, ang aklat ni Marcos ay parang nanonood ka ng pelikula na aksyon. Mula simula hanggang sa katapusan aksyon talaga. Hindi sa telenovela. Diba, pag telenovela, may nabibitinin ka, no? Pag telenovela, medyo mapahanda yung pacing ng kwento. Pero itong The Gospel according to Mark, medyo mabilis ang mga aksyon. Ba't nanood ka ng action movie? Hindi na mahalaga kay Marcos yung detalye. Ang mahalaga sa kanya ipakita na si Jesus ay isang lingkod ng Diyos. Siya'y naglingkod. Siya'y dumating upang maglingkod. Hindi para maglingkuran. Yung po salita sa wikang Griego na eutos, E-U-T-H-U-S, eutos, that is a Greek word, na itinatranslate sa Ingles na immediately, o tinatranslate din sa ibang Ingles na straightway, sa Tagalog ay agad o kaagad, 41 times binanggit yan sa Book of Mark. Para ipakita lang sa atin kung paano mabilis ang mga pangyayari para ikwento ni Marcos yung kanya pong Ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Kristo. So yan po ang ating nakita na karan. Masukin na natin yung bahay ni Mark ngayon. Let us now enter the door of the house. Please turn your Bible to Mark chapter 1 verses 1 to 8. Simulan natin masukin ang bahay. At siguro medyo matagal-tagal tayo dito sa loob ng bahay na ito. Abutin tayo maaari ng kalahating taon sa pag-aaral natin sa aklat ng Marcos. Verses 1 to 8. The Gospel according to Mark, verses 1 to 8. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Pumunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binautismuhan niya sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat sa kanyang bewang, kumakain ng balang at pulot-pukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, "Dumarating na, kasunod ko ang higit na mga pangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumuko at magkalam ng tali ng kanyang mga sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo." Ito ang salita ng Panginoon. Now, alam niyo mga kapatid, in many respects, yung pong Matthew, Mark, Luke, John, halos meron silang tinatawag na pagkakapare-pareho sa kanilang presentation ng kanilang ebanghelyo patungkol kay Jesus, sa buhay ni Jesus, sa turo ni Jesus, sa ginawa ni Jesus, hanggang doon sa kamatayan niya doon sa krus, at sa muli pagkabuhay at pagkakyat niya sa langit. Halos meron tinatawag na unifying cause. Halos pare-pareho. Pero, ang bagong may akda ay nagsulat sa iba't-ibang paraan, sa iba't-ibang panahon at pagkakataon, at iba-iba ang layunin ng kanilang sinulatan. Si Mateo, meron siyang tinatawag na point of departure. Ang sinimula ni Mateo na isulat sa kanyang aklat ng Ebanghelyo ang lahi na pinanggalingan ni Jesus. Si Jesus ay anak ni David at ang kanyang lahi ay galing pa kay Abraham. Pagkatapos siyang sabihin ang lahi ni Jesus ay binigyan ng pansin yung pong paglilihin ni Maria kay Jesus, yung kapanganakan ni Jesus at ang pagbibigay ng pangalan kay Jesus. Si Lucas naman, sa kanyang point of departure, nagsimula siya sa tinatawag na dedicatory statement. Nagkaroon siya ng dedication muna. Kasi dinedicate niya ang kanyang pong ebanghelyo kay Theophilus. Si Theophilus ay isang Roman leader. Pagkatapos niyang sabihin yung kanyang dedication doon, ay agad niyang binanggit kung paano ipinanganak si Juan Bautista at ang mga susunod na mga pangyayari. Now, si John naman, yung Gospel according to John, iba po yung John the Baptist, iba yung sumulat ng Gospel according to John, yung tinatawag na iba John the Beloved. Si John naman, si Juan, pinakita niya kung saan nanggaling si Jesus. Hindi yung lahi na kanyang pinanggalingan, kundi saan si Jesus, sino si Jesus bago pa nagkaroon ng mundo. Sinasabi niya na si Jesus ay umiiral na nung una pa sa pasimula pa. Kaya nga sinabi niya na yung si Jesus daw siya yung salita. Diba? Nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Pagdating sa talatang 14 ng chapter 1 verse ng book of John, sabi niya, at nagkatawang tao ang salita. So makikita niyo, iba yung point of departure nila. Si Mark naman, si Marcos, ang point of departure niya ay agad niyang ipinakita, hindi niya binigyan pansin kung saan ang galing si Jesus, hindi niya binigyan pansin yung kapanganakan ni Jesus, hindi niya binigyan pansin yung mga detalye nung si Jesus ay bata pa. Nagsimula si Marcos sa kanyang pagsusulat sa ministeryo ng Jesus. Nung nagtagdag na si Jesus, nung nagsisimula na sa ministeryo, ng kanyang ministeryo, at sinimula niya ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mensahero patungkol sa pagdating ng isang Messiah. No? Si Jesus Christ ay darating, pero bago siya dumating, mayroong magpapakilala sa kanya. Yan ay walang iba kundi si Juan Bautista. Pero, the unifying thought is this. The four gospel, ang apat na ebanghelyo, pinipresent nila yung ebanghelyo, yung mabuting balita. No, kaya nga mabuting balita. Yung mabuting balita na ang anak ng Diyos ay dumating para iligtas ang mga makasalanang tulad namin. Yan yung unifying purpose. Kaya nga tinawag yan the gospel, ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay isang mabuting balita. Ito'y mabuting balita ng pagdating ni Jesus at pagliligtas ni Jesus sa mga makasalanan tulad namin. Pero pwede mo sabihin, mabuting balita ito sa mga taong naunawaan niya, nakilala niya,
siya ay makasalanan. At nangangailangan ng kapatawaran. Nangangailangan ng kaligtasan. Hindi ito mabuting balita sa mga tao inaakala niya siya'y matuwid. Siya'y babae. No? Siya'y malinis. At siya'y malusog sa larangan ng spiritual. Ito'y mabuting balita sa sino mang helpless and needy sinners. Yan ay mabuting balita. Now, yan po ang siyang hangarin ko sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin dito sa buong umaga. Na sana makita natin na nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Na nangangailangan tayo ng tulong. Na nangangailangan tayo ng kaligtasan. Makita natin yan dito sa aklat ng Marcos. At masabi natin na kung wala siya, wala tayo. Sa Mark chapter 1 verse 1, sabi nito, ang pasimula ng Ebanghelyo ng Jesucristo ang anak ng Diyos. Yung salitang ang pasimula ng Ebanghelyo ng Panginoon ni Jesucristo na anak ng Diyos. Yung salitang beginning o pasimula, ito'y tumutukoy sa tinatawag nating fulfillment. Kasi po yung Ebanghelyo, hindi naman nagsimula yan sa bagong tipan. Nagsimula yan noong pa. Nagsimula yan sa lumang tipan. In fact, nagsimula yan sa Genesis chapter 3. Nung mahulog si Adan at Eva sa kasalanan at sabihin ng Diyos ang sumpa para sa kanila, agad na binanggit ang isang pag-asang darating. Ang pag-asang darating na ito ay anak daw ng babae mula sa binhi ng babae na tuturog sa ulo ng ahas. Genesis chapter 3 verse 15. Yan ang tinatawag ng mga theologian na the first gospel, the proto-evangelion, ang unang-unang ebanghelyo. Sa lumang tipan pa lamang, binanggit na may darating na tagapagligtas, may Messiah, at sa bawat yugto ng lumang tipan, at sinasabi ang pagdating niya, pero matagal na panahon bago ito natupad. Pagkatapos ng daang-daang taon, dumating si Jesus. Yan ang katuparan ng ebanghelyo na nangyari sa kasaysayan ng sangkatao. Kaya nga mga kapatid, siguro, pwede natin sabihin na ang thesis, pinaka-thesis nitong binasa natin ngayon, Mark chapter 1, verse 8 na ito. John the Baptist, the man who proclaimed the fulfillment of the gospel. Si Juan Bautista, ang tao itinalaga upang ilahad ang katuparan ng ebanghelyo. Meron dalawang bagay na nais kong dalhin sa inyo. Una, the promise of a messenger. Pangalawa, the preaching of the messenger. First, the promise of the messenger. Kapamilya tayo sa isang practice na pag meron dumarating na isang head of state, di ba? Pag meron dumarating dito na isang pinuno ng isang estado, katulad ng ating Pangulo, halimbawa lang. Pag siya pumasok sa isang bulwagan at pag siya ay tumayo sa entablado para magbigay ng kanyang talumpati, hindi siya basta-basta pumupunta ron. Merong tagapagpakilala. Di ba? Merong nagpapakilala sa kanya. At madalas yung nagpapakilala sa kanya ay isang taong kilala rin at respetado din sa lipunan. At yung phraseology, madalas na ginagamit na salita ay ganito. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines. Makitapos, masita ng ating Pangulo. Kaya nagpapakilala. Ngayon, darating sa kasaysayan ng sangkatauhan, papasok sa kasaysayan ng sangkatauhan ng anak ng Diyos. Imposible kasi darating na walang tagapagpakilala. Magugulat tayo if he arrives unannounced. Kaya nga, si Jesus ay dumating, hindi ikabibigla ng karamihan. Ang totoo sa mga nagbabasa ng lumang tipan, matagal na siya kinaasahan. Kaya na ang Panginoon sa Kristo ay ipinanganak doon sa Bethlehem. Agad, bago siya ipinanganak, mayroong nagbalita ng kanyang kapanganakan. Sino yun? Mga anghel. Diba? Binalita ang kapanganakan niya sa mga pastol sa parang. Ano yung sinabi doon? Lucas Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 11. Sabi doon, ngayon, ay dinadala ko ang mabuting balita na magbibigay ng kagalakan sa sangkatauhan. Sabi niya, sapagkat sa araw na ito ay pinanganak sa syudad ni David ang tagapagligtas, si Kristo ang Panginoon.
nung ipinanganak si Jesus, bago sa ipinanganak, mayroong announcement ng kanyang kapanganakan. Ngayon si Jesus magsisimula na ng kanyang ministry, public ministry, ng kanyang paglilingkod. Bago niya gawin yun, mayroong isang espesyal na tao na itinalaga upang mag-anunsyo ng kanyang pagdating. Yan ay walang ibang kundi si John the Baptist. Pero nais ko sabihin sa inyo, mga kapatid, si John the Baptist ay hindi parang kabuti na bigla na lang tumubo. Hindi siya isang tao na bigla na lang sumulpo. Siya, unang-una, ay pangako na Messiah. He is the promised messenger. Dalawang bagay, tingnan natin sa kanya bilang pinangakong Messiah. Unang-una, tingnan natin the fulfilled prophecy. Sa Mark chapter 1, makita niyo verse 2 and 3. Sabi dito, ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, itinadadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Alam niyo mga kapatid, kung i-check yung maigi, yung quotation ni Mark, sinabi niya binanggita si Isaias daw. Ginuhan niya daw, sinabi daw ni Isaias yung pagdating ng isang mensahero. Pero if you are going to check, no? Yung kung binanggit ni Mark dito, yung dalawang talata ito na binanggit ni Mark, mapapansin nyo, mga kapatid, hindi kay Isaias niya lang kinuha niya. Kinuha niya yan sa iba't ibang bahagi ng lumang tipan. Tatlo actually, ang pinagkuhanan niya ng kanyang quotation. Sinabi na lang si Isaias kasi para kay Marcos, hindi na mahalaga sa mga susulatan yung mga hindi pamilyar sa lumang tipan kung babanggitin niya pa isa-isa yun. Kaya, sinabi niya kay Isaias, pero yung mga tatlong sinabi niya rito, kinuha niya sa tatlong bahagi ng lumang tipan. Una, na natin i-check yan, wala na tayong time, pwede nyo i-lista, tingnan nyo mamaya-maya sa inyong mga bahay o sa inyong sariling pag-aaral. Kinuha niya yan unang-una sa Exodus chapter 23, verse 20, Isaiah chapter 40, verse 3, Malachi chapter 3, verse 1. Tatlong bahagi sa lumang tipan. Kasi pinatay dito, pero pinabanggit lang, no? Ano yung connection niya? Ano yung kahalagahan niya? Yung kung sa Malachi, sa Malakias Kapitulo 3, talatang 1, ang pagitan ni Malakias at sa ni Marcos ay 500 taon, 500 years. Ang pagitan ni Isaias at sa ni Marcos ay more than 700 years. Ang pagitan ni Marcos at ng aklat ng Exodus ay 1,200 years. Yan ang pagitan. Doon ang kinuha sa mga matatagal ng propesya. At ngayon, natupad. Ano ibig ko sabihin, mga kapatid? After those long years, the promise has fulfilled. Pagkatapos ng napakahabang taon at panahon, dekada at generasyon, natupad ang sama. Anong punto? Ang salita ng Diyos ay laging totoo sa kanyang pangako. Huwag na huwag kayo magkakaroon ng duda sa kanyang salita. Don't ever lose your trust to God's word. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At ang salita ng Diyos ay makatotohanan sapagkat lahat ng kanyang propesiya at lahat ng kanyang ipinangako ay may katuparan. Hindi pinag-uusapan kung gaano katagal ang pinag-uusapan. Tutok pa rin niya yan sa kanyang kapanahonan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at totoo para sa atin. Ano? Tingnan natin itong promised messenger. Ano mo na fulfilled prophecy, pero yun natin yung kanyang strange personality. Iba yung passion ni Isaiah. Sabi rito, ano daw suot ng damit? Siya daw ay ang kanyang suot daw po ay verse 6. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo at may sinturong bala sa kanyang bewang at kumakain ng palang at puno-pukyutan. Weird yung kanyang pananamit at exotic yung kanyang pagkain. Now, hindi ko talaga lubos na intindihan pero si John, although
Maaaring sabi ng mga commentators, he is trying to identify himself with the Old Testament prophets sapagkat madalas gano'n ang mga itsura nila at gano'n ang kanilang mga kinakain. Pero hanggang doon lang. Pero isipin nyo, halimbawa lang, pumunta rito si John the Baptist. No? Nakasuot ng damit ng barhigo ng kamelyo. No? Tapos merong nakabigis sa kanyang bewang na balat na sinturon. Pagkatapos ay dala-dalang balang at kulot-kulot na kumakain ng ganyan. Magpupunta dito sa pulpito at meron sasabihin sa atin, sa tingin nyo ay makikinig sa kanya. Ha? Sa tingin nyo, may autoridad at may pagsasalita para natin siguro, iba sa atin, hindi makikinig. Patatawa sa kanya, itsura niyan. Kakaiba. No? Eh tayo pag nakakita ng mga kakaiba itsura, nakatawa tayo, di ba? Mga tao sa paligid. Pero ito, kakaiba itsura niya. No! Meron nakaroon tayo ng kakaiba sa tao, siguro indifference. We will smile at him, and maybe we would express indifference sa kanya pong pagdating. Yet, look at verse 5. Dito natin ang talata nito. Pumunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at lahat ng mga taga-Jerusalem, sila'y pinabautismo niya sa ilog ng Jordan, nagpapahayag ng kanilang kasalanan. Ay, isipin niyo maigi mga kapatid, na itong tao ito, sa kabila ng kanyang kakaibang itsura, sa kanyang pagiging weird, sa kanyang personality, iba yung kanyang kinakain, kakaiba, hindi siya itinuring ng mga tao na parang baliw. No? Yung doon siya nakapila sa ilang, sa wilderness, no, sa desierto. Yung mga tao sa syudad, pumupunta sa kanya. Yung kakaiba, diba? Sa ating panahon, yung mga tao sa baryo, pinapupunta sa syudad. Kaya na yung mga nasa baryo, hindi nagpupunta sa kanila ng mga church, pumupunta pa sa syudad para doon mag-attend. Ito, yung mga tao sa syudad, pumupunta doon sa wilderness, nakikinig sa kanyang pangangaral, at nagpapabautismo na nagpapahayag ng kanilang kasalanan. Now, I don't actually understand this. And I have no idea why John did display such strange behavior. Pero maaaring ang eksena, ang layunin ng eksena ito ay ipinapakita na ang popularidad ni Juan Bautista ay hindi nakasalalay sa kanyang personalidad, sa kanyang katatayuang pangkabuhayan dito sa lipunan, kundi sa katangian niyang taglay at sa nilalaman ng kanyang pangangaral. Kaya marami ay pumupunta at nakikinig sa kanya. Hindi ba maganda yan mga kapatid? Na yung mga tao nakikinig sa iyo hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa pinangangaral mo. Ay dahil listen to Jesus. And that brings me to my second and last point. The preaching of the messenger. Let me share to you 4 marks of his preaching. First, his preaching is marked by integrity. Verse 8. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, sabi ng mga Bautista. Ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu. Tumutukoy yun ay sa Panginoon. Alam ni Juan Bautista ang kanyang role. Kung sa isang kasalan sa seremonya, alam niya, best man lang siya. Hindi siya yung groom. Alam niya, bisa naka-attend ng mga isang kasalan. Na yung pong best man, parang kung dating siya yung kakasal. No? Siya ang pumukuha ng atensyon. Yung kanyang damit, mas matindi pa doon sa damit ng lalaki yung kakasal. At yung kanyang dating, no? Dramatic yung kanyang entrance as if para pa siya yung ikakasal. No? John the Baptist knows his role. Alam niya ang kanyang role. Sinasabi niya, pinabautismuhan ko kayo sa tubig. Panglabas na kapahayagan ng inyong pananampalataya at pagsisisi na nangyari dito sa loob ng inyong puso. Pero si Kristo yung darating. Siya lang ang may kapangyarihan na gumising ng inyong puso upang maintindihan ninyo ang Ebanghelyo at manampalataya kayo ng totoo. Sapagkat kaya niyang ipadala ang Espiritu Santo upang ipaunawa sa inyo na kayo makasalanan at nangangailangan ng kapatid. Ako, ang mga mismo ko'y patotoo lamang na may nangyaring pagsisisi
Ang bautismo ni Jesus ang gumigising sa puso ng isang tao para siya magsisi ng kanyang kasalanan. Dahil ang Espiritu Santo ay kaya niyang ipadala upang gisingin, upang liwanagan ang isipan ng bawat isa sa kanyang katatayuan. At makilala na kailangan niya ng isang katapatan. His preaching is marked by integrity. Number 2, his preaching is marked by humility. Verse 7, at siya'y nangarap na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na mga pangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat yumugot at magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. So kung meron darating kay Juan Bautista para mag-interview sa kanya at sabihin sa kanya, Juan, ano ba masasabi mo sa inyong sabihin? Kasi maraming mga tao, kasi mga mangangarap pa eh. Gusto i-interview siya. At marami siyang nagkikwento patungkol sa kanyang sarili. Hindi ko naman sinasabi masama niya. Pero may mga tao na kitang-kita mo yung kanyang pagmamalaki sa kanyang mga accomplishment at sa kanyang katatayuan. Meron po isang tele-evangelist na mapapanood niyo madalas sa TV na walang kagatol-gatol na sinasabi niya at inaangkin niya siya yung Kristo sa panahon ito at siya ang anak ng Diyos sa Gentile City. Kala niya siya kung sino siya. Walang kagatol-gatol at puno ng pagmamalaki. Ako ang anak ng Diyos sa Gentile City. Si Kristo daw yung sa Jews. Siya yung sa Gentile City. Marami na rin mga anak sa kanya. Kaya ako, sa totoo lang, of course, hindi ako maniniwala sa kanya. At hindi ako sumasakayo sa kanya. Mali yung kanyang sinasabi. Lalo pa nga, yung pamamaraan, kanyang pagpapahayag, kanyang parang buong pagmamalaki na sinasabi niya ito, ay isang ugali na hindi sinusuportahan niya. Buong pagmamalaki. Si Juan Bautista, kung tatanungin mo siya, ano masasabi mo sa iyo? Sasabihin niya, baka nagkakamali kayo, hindi ako ang Kristo. Hinahanap niyo ang Kristo, hindi ako yun. Ako ay isang boses lamang na tinawag para sumigaw at ipakilala ang Mesaya na narating. Ako ay isang daliri lamang na tinawag para ituro ang bawat isa sa inyo kay Kristo na siya may kapangyarihang magbautismo sa Espiritu Santo. Ako ay isang maliit na ilaw lamang na nagbibigay direksyon sa isang mas malaking ilaw, ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Yan ang ating Panginoon. Sabi niya ako, ilaw ka dapat man lamang na yumuko sa kanya. O magkalag ng kanyang tali sa sandalyas. Alam niyo po, noong unang panahon, yung pong pagkakalag ng tali ng sandalyas ng isang tao, ang pinakamalbabang gawain na pwedeng gawin ng isang tao sa kapwa-tao. Ginagawa lang niya ng alipin. Yung tagakalag ng sandalyas mo, ginagawa niya ng alipin. Sinasabi nito ni Juan, kahit na mas mababa pa ako, doon sa pagkapagkalag ng isang dalyas ng isang tao, hindi pa rin ako karapat-dapat sa harapan ng Mesaya na ito na may kapangyarihan pag-bautismo. Anong gusto sabihin sa atin ni Juan? Si Jesus ay isang dakilang persona. Siya higit na malaki kaysa sa ating naiintindihan. Siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, at ang kanyang kadakilaan ay nagpapakilala ng ating kaliitan. Ang kanyang kalakihan ay nagpapahayag na tayo ay mga walang kabuluhan. His greatness is an occasion to show our littleness. His preaching is marked by humility. Number 3, his preaching is marked by authority. Verse 2, sabi nito, ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa inyong unahan. Kami dyan, iba yung personalidad ni Juan, diba? Weird. But he preaches with authority. Siya'y nagsasalita ng mayroong otoridad. At ang kanyang otoridad ay hindi nakabagay sa kanyang educational attainment, hindi nakabagay sa kanyang intrinsic ability to communicate words to people. May mga taong sadya magaling magsalita. May mga taong eloquent, no? Sabihin natin eloquent sa kanyang pagsasalita. Matatas kung magsalita. Hindi nakabagay sa galing ng kanyang pagsasalita. At sana mga kapatid, isipin natin matigil. Maging ang mga mangangaral sa ating panahon ngayon ay dapat magsalita ng may otoridad at ang kanilang otoridad ay hindi galing sa
husay ng kanilang personalidad. O hindi dahil sa kung sino ang nagpatong ng kanilang kamay para sila maging pastor o nangangaral. Hindi sa kung dami ng kanilang pinag-aralan o taas ng kanilang pinag-aralan. Dapat nakabatay ang kanilang otoridad sa salita ng Diyos. The basis must be the Word of God. This is their basis. In order for him or for that preacher ay magsalita ng meron. Ang isang mangangaral na kayang gumawa ng mga quote-and-quote himala o makakuha ng atensyon ng marami dahil sa husay ng kanyang pananalita. Ngunit sa kanyang pangangaral ay hindi nagre-reflect ng katotohanan at prinsipyo at katuruan ng salita ng Diyos ay walang anumang karapatan para mag-demand ng mga listener. Hindi siya dapat pakinggan. Sapagkat ang otoridad niya galing lang sa salita ng Diyos at hindi sa kanyang performance. His preaching is marked by authority. Number 4 in the last. His preaching is marked by necessity. John did not preach a take it or leave it message. Si Juan hindi nangaral kasi sinasabi na ako, take it or leave it. No? He urged them in the spirit of necessity and passion. Kanya silang hinikayat at pinakita niya yung alat ng kanyang pagsasalita at sinasabi niya sa kanila, kailangan kayong magsisi. Alam niyo kung kayo ay nasa business ng pagbebenta ng mga produkto sa sales, diba? Alam naman niya natin ba sa inyo na nasa sales? You will do everything to convince your customer to buy your product. Tama? Hindi ka pwedeng pumunta ka sa akin. Sabihin mo Pastor, hindi ka naman itong aking device. Ha? Hindi ka naman bibili, okay lang din. Pag tinanong ka, bakit kailangan ko ba yung device na yan? Ha? Hindi ko tiyak kung kailangan mo. Baka, kailangan mo. Siguro na rin. Alam mo na sasabihin ko, okay lang. Hindi na kami sasabihin ko, di ba? Ano mo, nagdala kang device, kunyari yung device na yun, nagbibenta niya yung mga panglagay doon sa shilling para hindi sumabog ang shilling, di ba? Para hindi daw umapoy, di ba? Ganyan gagawin ako eh. No? Alam mo, yung device mo. Oh, ano ba yung device mo? Para mo yan sa para hindi sumabog ang shilling yun. Kailangan ko ba talaga yan? Bakit naman kailangan nyo rin? Siguro, no? Ako na rin. Sa tingin mo makukonvince ako sa iyo, sabihin ko, sige, kailangan ko siguro hindi ngayon, susunod na mga taon na. Pero kung nakalating ka sa akin, alam niyo po, napakahalaga nito. No? Buhay ang kapalit kapag wala kang ganito. Dahil marami ng mga kaso na nangyari na nasunog ang kanilang bahay at namatay pa yung mga tao na nakatira doon dahil sumabot ang kanilang mga endas o sila kung ano man yan. No? Ako yan ang mga picture, nakakita ko sa iyo mo. Masama ko mga mukha. Iba natin sa akin. Di ba? Sapagkat nagsasalita siya with passion. Nagsasalita siya with necessity. In the spirit of urgency. Mga kapatid, ganyan si John the Baptist. Si John the Baptist, hindi siya nag-aral ng take it or leave it message. John the Baptist urged the people to repent, else God's wrath will fall. Look at Luke chapter 8. Ito sa Lucas. Ito yung sinabi dito ni Lucas patungkol sa pangangaral ni Juan Bautista. Lucas kapitulo 3, talatang 7 hanggang 9. Lucas kapitulo 3, talatang 7 hanggang 9. Ito sinabi. Kaya sinabi ni Juan sa napakaraming tao na dumating upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulubong, sino ang nagbababala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Kaya mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito ang magiging mga anak ng Abraham. Ano sinasabi niya? Ano yung pinagpamalaki
tao. Dahil makapangyarihan siya, kaya tayo magsisi upang hindi naman yung galit ng Diyos. What's the point? He's not giving them a feel-good sermon. Di ba yung sermon ngayon? Mahal ka na, Lord. Ano mo yan? Diba? Ang kasi-kasi ng pag-ibig. Pag-biyaya ka, sige, okay lang yan. Diba? Hindi. It's not a feel-good sermon. He's showing them that there's serious problem. That they have a serious problem which necessitates an urgent action. What action is that? Repent! In view of the coming Messiah. Magsisi kayo! Tumingin kayo sa darating na Messiah! At yan ang aking hangarin. Every Sunday is a church Sunday. This is the trust of Sovereign Grace Christian Church, Sunday by Sunday. We want you to feel the urgency of repentance. Gusto kong maramdaman ninyo ang pangangailangan ng pagsisisi. Ang Biblia ay hindi binigay sa atin primarily para magkaroon tayo ng mga prinsipyo na dapat nating tanggapin o filosofiya na dapat nating tayuan, kundi ang Biblia ay binigay sa atin para makilala natin ng isang persona. At yung persona na yan, dapat natin siyang kilalanin, dapat natin pagtiwalaan, dapat natin yakapin, dapat natin mahalin, at dapat natin sundin sapagkat siya lamang na may kapangyarihan, linisin tayo sa ating kasalanan at iligtas tayo sa buong lalaki. At siyang persona na yun, ang pinangaral ni Juan Bautista. Ang persona na yan, ang inilahad ni Juan Bautista at ipinapakilala ni Juan Bautista. Siya ay ang Panginoon sa Diyos. Ang tanong ko, siya ba ang iyong Panginoon? Siya ba ang iyong Panginoon? Sumusunod ka ba sa Kanya? Inilalahat mo ba siya sa pamamagitan ng iyong laway at ng iyong pamumuhan? O hindi? Ay, hindi ka man ang Panginoon. Ay, mga dead sa church, maaaring kilala ka, nagsasabi ko, Christian, pero deep inside you're not. Sana mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoong Diyos sa pag-aaral natin sa aklat ni Marcos, sa susunod na linggo, sa mga susunod na linggo at buwan na darating. Nakakilala natin lalo si Jesus. At mahalin natin lalo si Jesus. At maglingkod tayo lalo kay Jesus habang pinibigay natin ang ating pag-isip sa pag-aaral sa aklat. Yan ang ating makakilala natin si Jesus. Mahalin natin si Jesus. Paglingkod natin si Jesus. Amen. Yan ang hangarin Marcos sa kanyang pagsusunod. Kaya pinahangarin ko pag-aaral natin sa aklat. Sa darating na linggo, sa mga susunod na darating linggo, sana marami tayong matutunan at makikita natin na kailangan natin ng pagkakas. At hindi naman natin kailangan minsan, hindi lagi natin kailangan natin magsisi at patuloy na magsisi. Kailangan natin manampalataya at patuloy na manampalataya. Yan ang tunay na turo. Sapagkat ang tunay na nanampalataya ngayon ay patuloy na mananampalataya bukas sa susunod na taon hanggang sa siya ay buhay ng Panginoon. Ang tunay na nagsisi ngayon ay patuloy na magsisisi bukas sa susunod na taon hanggang buhay siya ng Panginoon. Pero kung siya nagsisi ngayon, sabi niya, pero pagkatapos ng ilang araw siya bumalik sa sanlibutan, ay hindi siya tunay na nagsisi ngayon. Sapagkat ang ebidensya ng isang tunay na nagsisisi ay patuloy na magsisisi. Ang ebidensya ng tunay na pananampalataya ay patuloy na pananampalataya. Yan ang panawagan ng Juan. Yan ang panawagan ng Pilipo. Yan ang panawagan ng aklat ng Marcos. Tayo